Mainit ang tanghali sa bayan ng San Rafael. Walang hangin, walang ulap, at ang araw ay tila galit sa init na binubuga nito sa mga bubong ng bahay. Sa loob ng maliit, ngunit maayos na bahay ni Cardo at Marites, tila mas mainit pa ang tensyon kesa sa panahon. Ano bang sinabi ko sa'yo, Cardo? Ilang beses ko bang kailangan ulit-ulitin? Sigaw ni Marites habang hawak-hawak ang maliit na abaniko. Di ba? Sabi ko magpapahinga muna ako pagkatapos ko sa paso ni Mayor. Sagot ni Cardo. Karaligalang tinig. Nangingilid ang pawis sa noo habang nakaupo sa bangkito. Pahinga? Cardo, 6 na buwan na akong buntis. Ako na nga naglalaba. Ako pa nagluluto. Hindi ba dapat ikaw ang gumagawa nun? Napakamot si Cardo sa batok. Kasi mahal, pagod lang ako talaga ngayon. Bukas, ako na. Pangako. Pangako? Puro ka nilang pangako. Kahapon pangako. Nitong nakaraan linggo pangako. Ano ko, tanga? Hindi na nakasagot si Cardo. Alam niyang totoo ang sinasabi ng misis niya. Madalas nga siyang nangangakong siya ang gagawa ng mga gawaing bahay. Pero laging nauuwi sa pagod. At si Marites ang nagpipilitang gumalaw. Lumapit siya kay Marites na ngayon ay nakaupo sa gilid ng sopa. Kinakamot ang balikat at pilit na kinakalma ang sarili. Mahal, pasensya ka na. Alam kong hirap ka na sa pagbubuntis. Hindi ko lang talaga sinasadya. Hindi sinasadya, Cardo? Ayokong lumaki ang anak natin na nakikitang ganyan ka. Tatay na mas sinuuna ang paso kaysa sa asawa. Kung ganito rin lang, sana sa bahay ng mama ko ako tumira. Napahinga ng malalim si Cardo. Nasasaktan siyang naririnig iyon. Wala siyang ibang hangad kundi mapabuti ang pamilya nila. Pero alam din niyang kulang siya. Kulang ang oras, kulang ang gawa, at marahil kulang din ang lambing. Lumuhod siya sa harap ni Marites. Teka lang, mahal, alam ko, mali ako. Alam ko, napapabayaan kita, pero pakinggan mo naman ako. Mahal na mahal kita. Kaya nga ako nagsisipag sa trabaho eh. Para sa'yo. Para sa magiging anak natin. Napatingin si Marites sa kanya. Hindi pa rin siya kumbensido. Pero unti-unting lumalambot ang puso niya. Sanay siyang lumaban. Pero hindi niya rin kayang tiisin si Cardo kapag ganito na ang mukha. Tila batang nahuli sa kasalanan. Cardo, mahina niyang sabi. Hindi ko sinasabing masama kang asawa. Pero kailangan ko lang. Kailangan ko lang kasama kita, kahit dito lang. Kahit isang araw lang sa isang linggo. Ikaw naman ang umalalay sa akin. Tumango si Cardo. Opo, mahal. Simula bukas, ako na ang magluluto. Ako na rin ang maglalaba. Ikaw, magpapahinga ka na lang. Tapos pag gusto mong mag-massage, ako na rin. Libre pa kiss. Napatawa si Marites kahit pilit. Ay nako, bastos ka talaga. Hindi pa nga ako nanganganak, iniisip mo na agad ang kiss. Kasi, baka hindi na ako makakasingit sa susunod pag dumating na si baby. Biro ni Cardo, sabay pisil sa kamay ng asawa. Hindi nila namalayang dumidilim na sa labas. Dahan-dahang naupo si Marites sa kandungan ni Cardo. Pagod pero makita lang ang asawa, masaya na ulit siya. Minsan talaga, Cardo, gusto ko nalang umiyak. Ang hirap maging buntis. Ani Marites, napapikit habang nakasandal sa dibdib ng mister. Huwag kang mag-alala, mahal. Malapit na tayong matapos sa stage na to. Tapos magiging masaya na tayo kasama ang anak natin. Biglang napakapit si Marites sa braso niya.
Ay, sambit nito. Bakit? Gulat na tanong ni Cardo, agad na tinapik ang mukha ng asawa. Mahal, okay ka lang? Parang, parang naninigas ang tiyan ko. Masakit, Cardo, masakit. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Hindi niya alam kung panik ba ang unahin niya o maging kalmado. Hintayin mo ko dito. Kukunin ko yung gamit natin. Dadalhin na kita sa ospital. Hindi pa to yung oras, Cardo. Hindi pa ako due. Sigaw ni Marites habang pinipigilang umiyak. Hindi bali ng maaga, basta ligtas ka. Hintay ka lang. Hintay ka lang, mahal. Nandito lang ako. Mabilis na lumabas si Cardo. Kinuha ang bag na matagal na nilang inihanda. Nang makabalik siya, nakita niya nanginginig ang kamay ni Marites. Nangingitim ang labi at may pawis sa noo. Cardo, parang nahihilo ako. Mahina niyang sambit. Mahal! Mahal, wag mong ipikit yung mata mo, mahal! Marites! Pero huli na. Nahulog si Marites sa sahig at bago pa man siya masalo ni Cardo, nawalan na siya ng malay. Marites! Sigaw ni Cardo at napaluhod sa tabi ng misis na nawalan ng malay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang marahang pinupunasan ng panyo ang noo ng babae. Halos hindi siya makahinga sa kaba. Bakit? Bakit ka nawalan ng malay, mahal? Gising ka na oh. Gising na, please. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay at humingi ng tulong. Mabuti na lamang at si Mang Ben, ang kapitbahay nilang tricycle driver, ay kararating lamang. Mang Ben! Si Marites! Nahimatay po! Pa-ospital kami, dali po! Walang tanong-tanong, binuksan ni Mang Ben ang kanyang tricycle. Inakay ni Cardo ang walang malay na si Marites at dahan-dahang isinakay sa likod. Huwag kang bibitiw, mahal. Bulong ni Cardo habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Hindi pa pwedeng ngayon. Hindi pa pwedeng mawala ka sa akin. Pagdating sa ospital, agad silang tinulungan ng mga nurse. Inilipat pa si Marites sa wheelchair at dinala sa emergency room. Naiwan si Cardo sa labas. Balisang-balisa. Pawis na pawis. At tila nawala ng kulay ang buka. Lumapit ang isang nurse. Asawa po kayo ni Mrs. Marites de la Cruz? Opo. Kamusta na po siya? Ayos lang ba siya? Pati yung baby po namin. Stable na po siya. Nakahinga na rin. Mukhang nagka-hyperventilation lang dahil sa stress at pagod. Hindi pa siya manganganak, pero kailangan niya magpahinga. Salamat po. Salamat po talaga. Napasandal si Cardo sa pader. Tumulo ang luha niya habang nakatitig sa pinto ng emergency room. Ilang minuto pa at lumabas na rin si Marites. Nakasakay sa wheelchair. Gising na siya pero maputla at halatang nanghihina. Lumapit si Cardo, agad na hinawakan ang kamay ng asawa. Pasensya ka na, mahal. Naku talaga ang may kasalanan. Kung hindi kita pinagod, hindi ka mahihimatay ng ganyan. Marahan siyang nginitian ni Marites. Cardo, hindi mo naman sinasadya. Alam kong pagod ka rin. Pero minsan kasi, gusto ko lang maramdaman na kasama kita sa bigat ng pinagdadaanan ko. Tumango si Cardo at naupo sa tabi ng wheelchair. Simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Ako na maglalaba, ako na rin magluluto. Kahit hilaw pa yung itlog, basta para sa'yo ipipilit ko. Napatawa si Marites sa kabila ng panghihina. Di, mamamatay tayo sa alat at hilaw. Basta't magkasama tayo, kahit hilaw pa. Masarap. Biro ni Cardo, sabay halik sa likod ng kamay ng asawa. Dinala na sila sa ward para sa overnight observation. Habang nakahiga si Marites,
Binabantayan naman siya ni Cardo. Pinupunasan ng pawis sa noo, inaayos ang kumot at hindi na bumibitiw sa kamay. Mahal, sabi ni Marites sa mahina pero kalmadong tinig. Natakot ako kanina. Natatakot din ako, mahal. Akala ko mawawala ka na sa akin. Hindi mo ba talaga ako iiwan? Kahit ang sungit ko, kahit na ang ate ko, kahit na ang iyakan ko madalas. Hindi. Mas lalo kitang minamahal. Hindi magbabago ang pagmamahal ko. Mas lalo pang lalalim. Wala kang dapat ipag-alala, mahal. Kahit na ano pang mangyari, ikaw pa din. Tahimik na nagtama ang kanilang mga mata. Ilang saglit lang ay bumalik ang kanilang lambingan. Kahit nasa ospital, tumampi ang palad ni Marites sa pisngi ni Cardo. Ang gwapo mo pa rin kahit pawis na pawis. Biro niya. Ikaw pa rin ang pinakamagandang buntis na nakita ko. Balik ni Cardo sabay kindat. Paglabas ng baby natin, gusto ko pareho nating binabantayan. Ayoko nang ako lang lagi nag-aalala. Promise. Tayo na. Partner sa lahat, sa gatas, sa lampin, sa puyat. At sa lambingan tuwing gabi. Napahalakhak si Cardo, pero mabilis ding tumigil nang pumasok ang nurse. Mrs. De La Cruz and Mr. De La Cruz, kailangan i-monitor pa si baby sa tiyan. Iwasan ng ma-stress, Mrs., dahil nakakasama yon. Tumango si Marites at nagpasalamat. Habang nagsasalita ang nurse, hindi bumitaw si Cardo sa kamay ng asawa. Sa isip niya, wala nang mas mahalaga pa ngayon, kundi ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Kinagabihan, habang tulog si Marites, nakaupo pa rin si Cardo sa tabi ng kama. Hawak-hawak niya ang maliit na rosaryo at tahimik na nagdarasal. Lord, pasensya na po kung naging makulit ako. Pero wag niyo naman pong kukunin agad ang mahal ko. Hindi pa po kami handa. Gusto ko pong maging ama sa anak namin. Asawa kay Marites at mas mabuting tao. Napatingin siya sa mukha ng asawa. Tahimik ito. Payapa, pero may bakas pa rin ng pagod. Tumayo siya. Inilapit ang kanyang mukha at marahang hinalikan ng noo ng asawa. Mahal, salamat sa pagtitiis sa akin. Magbabago na ako para sa'yo. Para sa atin. Kinabukasan, pinayagan na silang makauwi. Inalalayan ni Cardo si Marites paakyat ng tricycle. Ready ka na ba, ma'am? Tanong ni Mang Ben na nakangiti. Ready na, Mang Ben. Bawal na akong magwalis, sabi ng mister ko. Sagot ni Marites, sabay lingon kay Cardo. Opo, ako na po ang aalalay 24/7. Sagot ni Cardo, proud at may ngiti sa labi. Pagdating sa bahay, agad na inayos ni Cardo ang higaan ni Marites. Nagilit siya ng mainit na sabaw kahit medyo maalat at pinagpahinga buong araw. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marites na hindi siya mag-isa sa laban ng pagiging ina. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cardo na kaya pala niyang maging higit pa sa isang hardinero. Kaya pala niyang maging haligi ng tahanan. Hindi pa man ganap na umaayos ang pakiramdam ni Marites, ay tahimik at abala na si Cardo sa pag-aasikaso sa kanyang bahay. Luto dito, punas doon, tila naging nurse, kusinero at bantay sarado siya ng asawa. Hindi alintana ang sariling pagod. Katanghali ang tapat noon. Si Marites ay nakahiga sa sopa habang nakatulog na muli. Pagod sa biyahe mula ospital at epekto ng gamot. Si Cardo naman ay abala sa paglalabas sa gilid ng kanilang bahay.
Habang pinipiga niya ang isang malambot na duster ng misis, narinig niyang may pumaradang SUV sa harapan ng bahay. Nagtaas siya ng tingin. May bumabang lalaki, matangkad, naka-Amerikana pa sa kabila ng init. Kalmado ang lahat, pero halatang may kakaiba sa lakad. Agad itong tumingin sa paligid at natumbok si Cardo na nasa gilid ng bahay. Lumapit ito. Cardo, po. Sagot niya. Agad pinunasan ng mga kamay gamit ang basang tuwalya. Ako si Adrian, kuya ng Marites. Napatayo si Cardo ng tuwid. Medyo nailang. Hindi pa niya ito nakikita noon kahit matagal na silang magkarelasyon ni Marites. Pero ang ibang kapatid ni Marites ay nakilala niya na. Opo, sir. Pumasok po muna kayo. Hindi na. Dito lang tayo. May gusto lang akong itanong. Medyo nanlamig si Cardo. Tahimik silang dalawa sa ilang sandali habang pinapanood ng lalaki ang maliit na bakuran na puno ng halaman. Mga orchids, kumamela, at ilang bonsai na sariling alaga ni Cardo. Alam mo ba kung anong klaseng buhay ang kinalakihan ng kapatid ko? Tanong ni Adrian, diretsyo at walang paligoy. Tumango si Cardo. Opo, alam kong may kaya po kayo. Hindi po lingid sa akin na masanay po siya sa maginhawang pamumuhay. Hindi lang basta may kaya, Cardo. Maayos ang trabaho namin. May negosyo kami. Maayos ang bahay namin. Hindi siya lumaking salat. Tumahimik si Cardo. Ramdam niyang bawat salita ay may bigat at kahulugan. Bakit ikaw ang binili niya? Tanong bigla ni Adrian. Hindi naman kita minamaliit. Pero, hardinero ka. Wala kang kotse. Wala kang gaanong kayamanan. At hindi sigurado kung mabibigyan mo ng maayos na buhay ang kapatid ko. Napakuyom ang kamao ni Cardo. Hindi sa galit, kundi sa hiya. Alam ko po kung saan ako nakatayo. Sagot niya. Dahan-dahan pero diretsyo. Alam ko pong hindi ako ang ideal para sa pamilya niyo pero pinili ako ni Marites hindi dahil sa kung anong meron ako. Pinili niya ako kasi alam niyang kaya kong ibigay ang respeto, malasakit, at pagmamahal na hindi kayang bilhin ng pera. Saglit na katahimikan. Pinili niya ako kasi pinili ko rin siya. Hindi lang dahil mahal ko siya, kundi dahil handa kong itaya ang buong buhay ko para sa kanya. Napatitig si Adrian sa kanya. Hindi nagsalita agad. Pero ngayon may anak na kayo. Hindi na lang siya. Paano kung magkasakit siya? Paano kung mawalan ka ng trabaho? Kaya mo ba silang buhayin? Sa tanim? Napabuntong hininga si Cardo. Tumingin siya sa likod, sa bintana kung saan tanaw si Marites na payapang natutulog. Hindi ako perpektong lalaki, Sir Adrian. Pero bawat araw, gigising akong may layunin. Alagaan ng kapatid mo. Hindi ko siya kayang suyuin ng mamahaling alahas. Pero kaya ko siyang patawanin kahit umiiyak. Kaya ko siyang yakapin kahit masama ang loob niya sa akin. At kahit ako na lang ang natitirang naniniwala sa sarili ko, pipilitin ko pa rin siyang mahalin sa paraang alam ko. Napayuko si Adrian. Ilang segundong katahimikan ulit ang namagitan. Marami nagkakagusto kay Marites. Pwede siyang mag-asawa ng doktor, abogado, engineer. Alam ko po yan. At mas lalong dahilan yan para huwag ko siyang bitawan. Alam mo ba nung nahimatay siya noon? Gusto ko na siyang isugod sa Maynila. Ilipat ng ospital. Pero tumanggi siya. Ang sabi niya si Cardo lang ang gusto kong kasama. Alam mo ba kung anong klaseng tiwala yon? Napatingala si Cardo.
Biglang nanikip ang dibdib niya. Ang lahat ng pagod, takot, at kaba, parang biglang may kaunting ginhawa. Hindi ko po yun alam. Muling tumahimik si Adrian. Nilingon nito ang halamanan sa kamarahang tumango. Pinuntahan kita hindi para insultuhin. Gusto ko lang marinig mula sa iyo diretso. Walang paligoy-ligoy. Kasi ayokong sa huli. Ikaw ang dahilan kung bakit masasira ang kapatid ko. Lumapit si Cardo ng bahagya at tumingin sa mata ng lalaki. Papangakuan ko po kayo, Sir Adrian. Sa hirap, sa ginhawa, sa kahit anong unos, hindi ko iiwan ang kapatid nyo. At kung darating ang araw na kailangan ko ng lumuhod para lang ipakita sa inyo na totoo ako, luluhod ako. Basta huwag nyo lang pong questionin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa pagkakataong iyon, tila may bahagyang pagluwag sa tingin ni Adrian. Hindi man niya ipinakita sa muka, pero ramdam ni Cardo. Unti-unti siyang tinatanggap. Yan ang gusto kong marinig. Sabi ni Adrian. Hindi perpekto ang buhay mo, pero may paninindigan ka. Babalik ako rito minsan. Gusto kong makitang masaya pa rin ang kapatid ko. Na hindi siya umiiyak. Na hindi siya nagsisisi. Opo, sir. At sa susunod na balik nyo, ako na po mismo maghahain ng kape nyo. Hindi na siguro kailangan yon. Baka si Marites na lang ang magluto. Marunong pa naman yun kahit paano. Sabay nilang natawa. Kahit bahagya lang. Tumalikod na si Adrian para sumakay sa kanyang SUV. Pero bago ito pumasok, lumingon siya kay Cardo. Alagaan mo siya. Sa totoo lang, Cardo, hindi ko ini-expect na ikaw ang mamahalin niya. Pero ngayong narinig ko ang mga salita mo, naiintindihan ko na. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat para mapatunayan ko sa inyo na tama ang desisyon ng kapatid nyo. Tumango si Adrian at sumakay na sa sasakyan. Pagbalik ni Cardo sa bahay, gising na si Marites. Nakasandal sa unan at nakangiti. Sino yun? Tanong niya. Si kuya mo daw? Dumaan lang. Kamustahan lang. Talaga lang ha? Hindi ka ba pinagsabihan? Medyo. Napangiti si Cardo sabay upo sa tabi ng asawa. Pero okay na. Ayos na kami. Pinagalitan ka, no? Hindi naman galit. Nag-alala lang. Pero naayos din. Hinawakan ni Marites ang kamay ni Cardo. Thank you, Cardo. Kasi kahit hindi madali, hindi ka sumusuko. Di ako susuko. Lalo na sa'yo. Muling dumampi ang kanilang mga palad. At sa katahimikan ng hapon, muling naghari ang payapa. Isang tahimik na pangakong binuo sa pagitan ng dalawang taong handang ipaglaban ang pagmamahalan nila. Kahit sa harap ng duda, takot o kahirapan. Tahimik ang gabi sa munting tahanan ni Cardo at Marites. Tanging tunog ng kuliglig sa labas at marahang ugong ng bentilador ang naririnig sa loob ng bahay. Nakaupo si Cardo sa sahig ng sala, nakasandal sa pader, habang si Marites ay nakahiga pa rin sa sopa, nakabalot sa manipis na kumot. Pero hindi matahimik ang isipan ni Cardo. Dumadaloy sa utak niya mga salita ng kuya ni Marites kanina. Mga tanong na kahit sinasagot na niya, tila nananatiling nakabaon sa dibdib niya. Pinikit ni Cardo ang mga mata. Pinisil ang pagitan ng mga kilay. Mabigat. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tanong na paulit-ulit na gumugulo sa kanya. Sapat ba talaga ako? Nagising sa liwanag ng bukas na ilaw si Marites at napansin ang tahimik na postura ng asawa. Hindi na madalas makita si Cardo na ganito. Karaniwan, palangiti ito kahit pagod.
Pero ngayon, may mabigat sa kanyang aura. Cardo, tawag niya. Marahan, okay ka lang ba? Nagulat si Cardo. Dali-daling tumingin sa asawa at ngumiti ng pilit. Ay, gising ka na pala. Ganda naman ang mahal ko. Lumapit si Marites sa kanya. Bumaba mula sa sopa at umupo sa tabi niya sa sahig. Hawak ang kanyang kumot. Anong iniisip mo? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Wala naman. Iniisip ko lang yung mga halaman. Baka bukas kailangan ko nang ilipat yung mga gumamela sa bagong paso. Napakunot ang noo ni Marites. Cardo, wag mo kong bulahin. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Tumahimik si Cardo. Hindi niya agad kayang sabihin. Lumapit pa si Marites at iniligay ang kamay sa pisngi ni Cardo. Sabihin mo na. Ako pa ba ang hindi mo masasabihan? Napabuntong hininga si Cardo. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Marites at inilapit sa kanyang dibdib. Bumabagabag lang sa isipan kong sinabi ng kuya mo. Hindi nawala sa isipan ko kahit tayo kong pansinin. Pag-amin ni Cardo. Hinaplos ni Marites ang braso ni Cardo. Anong bumabagabag sa'yo na sinabi niya? Malambing tanong ni Marites. Nung tinanong niya ako kung kaya ko ba talagang alagaan ka, ni hindi ka sanay sa ganitong buhay, na baka ako lang ang maging dahilan para magsisi ka. Natigilan si Marites. At doon, hindi na nakapagpigil si Cardo. Binitawan niya ang tanong na kanina pa sumisikip sa dibdib niya. Marites, mahal mo ba talaga ako? Hindi mo ba ako pinagsisisihan? Natulala si Marites. Tila hindi agad nakapagsalita. Hindi niya hinakalang darating sa ganitong punto si Cardo. Ang lalaking punong-puno ng determinasyon, ngayon ay puno ng pag-alinlangan. Kasi, alam ko naman, hindi ako kasing yaman ng pamilya mo. Wala akong sariling bahay. Wala akong ipon na milyon. Pero araw-araw, pinipilit ko pa rin maging karapat-dapat sa'yo. Pero kung minsan, napapaisip ka kung tama ba ang pinili mo, maiintindihan ko. Napaluha si Marites. Cardo, hinila niya ito palapit at niyakap ng mahigpit. Alam mo ba kung ilang beses akong ikinumbinsi ng pamilya ko na layuan ka? Ilang beses akong pinayuhang piliin ang mas magandang kinabukasan. Pero hindi ako nakinig. Alam mo kung bakit? Tumango si Cardo, pero hindi pa rin makatingin sa asawa. Dahil wala akong ibang gustong kasama sa kinabukasan na yun kundi ikaw. Hinawakan ni Marites ang mukha ni Cardo at pinatigil ang luha nito. Ikaw ang pinili ko at hindi ko pagsisisihan yun kahit kailan. Nagbaba ng tingin si Cardo. Pero, paano kung dumating ang araw na mapagod ka? Na maramdaman mong kulang pa rin ang kaya kong ibigay. Cardo, hindi sukatan ng pagmamahal ang laki ng bahay, ang presyo ng regalo o ang dami ng pera. Alam mo kung anong sukatan? Yung paninindigan. Yung araw-araw mo pinipiling manatili kahit pagod ka na. Nagkatitigan sila. Mabigat, pero punong-puno ng damdamin ng katahimikan sa pagitan nila. Ikaw ang tahanan ko, Cardo. Hindi yung mansyon ng pamilya ko. Hindi yung kondo sa Maynila. Ikaw ang pinipili kong uwian sa araw-araw. Napayo ko si Cardo at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tuluyang bumigay ang kanyang emosyon. Tumulo ang luha niya habang niyayakap si Marites. Pasensya ka na. Baka pinanghihinaan lang ako.
Ayokong isipin mong nagdududa ako sa'yo. Sa atin. Pero tao lang din ako. Natatakot din. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Lalo na ngayon. May anak na tayo. Sa tiyan ko. Gusto kong lumaki yung anak natin na makita kung paano mahalin ng isang lalaking gaya mo. Ang nanay niya. Sigurado ka? Kahit ganito lang ako? Cardo, hindi ka lang basta ganito. Ikaw ang lalaking minahal ko at wala na akong hihilingin pa. Sa gabing iyon, wala nang ibang iniisip si Cardo kundi ang mahigpit na yakap ni Marites. Parang bumagsak lahat ng bigat mula sa balikat niya. Sa wakas, alam niyang sapat siya. Hindi dahil sinabi ng ibang tao kundi dahil pinatunayan ng babaeng mahal niya. At sa gitna ng dilim, sa liwanag ng isang simpleng bumbilya, naramdaman ni Cardo na kahit wala silang marangyang bahay, mayaman siya sa pagmamahal. Maagang nagising si Cardo kinabukasan. Tulad ng nakasanayan, sinigurado niyang may mainit na tsaa si Marites at tinapay sa tabi ng kama. Buntis na ito ng 7 buwan at gusto niyang mas lalong maging maingat. Habang inaayos ang mesa, biglang tumunog ang gate. Napakunot ang noon ni Cardo. Wala naman siyang inaasahang bisita. Dali-dali siyang lumabas at sumilip sa may bintana. At doon, halos mapatalon siya sa pagkagulat. Nay! Nakatayo sa labas ang kanyang ina, si Aling Loring. Isang payat, balat kayo mangging babae na may hawak na maliit na bayong at may dalang 2 plastik na may lamang prutas. Suot nito ang lumang bestidang bulaklakin at may isang tela sa balikat na tila pinampunas ng pawis sa biyahe. Abay, Cardo! Bungad ni Aling Loring nang pagbuksan siya ng gate. Anak, akala mo hindi ko malalaman na malapit ng mga anak ang asawa mo? Day, paano nyo? Tumawag si Aling Bebang. Sabi niya buntis na raw si Marites. Aba, ang lakas ng ulan kagabi pero mas malakas ang kutob ko bilang ina. Kaya heto ako, nagbiyahe mula San Isidro. Napakamot sa batok si Cardo. Pasok po kayo, Nay. Pasensya na, magulo pa ang bahay. Wala akong pakialam kung magulo. Ang gusto ko lang makita yung manugang ko't mapulsuhan kung anong klaseng babae ang napikot mo. Biro ni Aling Loring habang pumasok sa bahay. Sa loob ng bahay, pagkapasok sa loob, agad na nagkakilala sina Marites at Aling Loring. Magandang umaga po. Bati ni Marites. Medyo nahihiya. Dahan-dahan itong tumayo mula sa sopa. Nakadaster lang siya, medyo magapa ang mata sa pag-iyak kagabi. Magandang umaga rin, iha. Tumitig sa kanya si Aling Loring mula ulo hanggang paa. Napakagatlabi si Marites. Hindi niya alam kung pumasabas siya sa paningin ng ina ni Cardo. Pero biglang ngumiti si Aling Loring. Abay, ang ganda mo pala, Marites. Hiyang-hiyang buntis. Parang artista. Bulalas niya sabay yakap sa manugang. Natawa si Marites kahit medyo awkward. Maraming salamat po, Nay. Umupo si Aling Loring sa bangkito habang pinapanood si Marites na binibigyan siya ng tubig. Alam mo, anak, sabi niya kay Cardo, pinagdarasal ko lagi na sana makahanap ka ng babae na hindi lang maganda kundi may tapang at magandang puso. Nahanap ko na po. Sagot ni Cardo habang kinukunan ng upuan ng ina. Tumingin si Aling Loring kay Marites. Iha, salamat sa pagtanggap sa anak ko. Alam kong hindi siya mayaman. Hindi rin siya madaldal tulad ko pero alam ko
Pag nagmahal yan, hindi basta susuko. Napangiti si Marites pero kita pa rin ang bahagyang kaba sa mga mata niya. Nay, kayo po ang magpasensya sa amin ni Cardo. Wala po kaming magarang bahay pero pinipilit po naming maging sapat para sa isa't isa. Lumapit si Aling Loring at hinawakan ng kamay ni Marites. Anak, hindi pera ang puhunan sa masayang pamilya. Respeto at malasakit. Yan ang puhunan. At kita ko sa mata niyong dalawa na may ganun kayo. Napangiti si Marites. Isang beses nilang nakita ang ina ni Cardo noon pero hindi sila nagkakilanlan na dalawa. Pero alam naman nito na may asawa si Cardo. Pero dahil sa sobrang busy ay hindi nagkakaroon ng pagkikita. Ilang oras ang lumipas. Habang naghahain si Cardo ng merienda, abala si Aling Loring sa kusina. Naghihiwa ng hinog na mangga at nagtuturo kay Marites ng mga pampalakas para sa buntis. Marites, alam mo ba yung dahon ng malunggay? Ilalagay mo sa sabaw, ay nako, para kang babalik sa lakas ng dalaga. Nagtawanan sila. Cardo, swerte ka sa asawa mo. Sigaw ni Aling Loring mula sa kusina. Opo, Nay. Kaya hindi ko po siya bibitawan kahit anong mangyari. Tumigil saglit si Aling Loring at tumingin sa anak. Mabuti. Dahil kung bibitawan mo yan, ako mismo mangungurat sa'yo ng walang humpay. Nagkatawanan ng tatlo. Sa gitna ng simpleng bahay, may tunog ng tawanan at lampingan. Sa kabila ng hirap ng buhay, may init na pamilya. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon ang maririnig sa bakuran. Umiihip ang malamig na hangin habang kumikislap ang ilaw mula sa lumang bombilya na nakasabit sa labas ng bahay. Doon, nakaupo sa bangkong kahoy sina Cardo at Aling Loring, ang kanyang ina. Nilingon ni Cardo ang loob ng bahay. Sa munting silid, mahimbing ang tulog ni Marites. Nakayakap sa maliit na unan, may bahagyang ngiti sa labi. Nay, sabay buntong hininga ni Cardo. Salamat po sa pagpunta kahit biglaan. Tss, anak kita, pag may buntis na manugang, automatic na yan. Hindi na kailangan ng paanyaya. Gusto ko po talagang tawagan kayo noon pa kaso... Bakit? Nahihiya ka? Hindi po, medyo natatakot lang po ako. Napayo ko si Cardo. Baka isipin ni Marites na hindi ko kayang alagaan sila. Tumahimik si Aling Loring ng ilang segundo bago nagsalita. Cardo anak, walang manual ang pagiging ama. Wala ring kayamanan na pwedeng ipalit sa pusong marunong magmahal. Tama po kayo, Nay, pero bawat araw, iniisip ko kung sapat ba ako para sa kanila. Wala akong permanenteng trabaho. Minsan nagugutom pa rin kami. Ngayon, may anak pa kaming darating. Alam mo, anak, ang pagiging tatay, hindi nasusukat sa dami ng pera sa bulsa. Nasusukat yan sa tibay ng loob, sa dasal at sa pagsusumikap. Pero Nay, paano po kung darating yung araw na makailangan si Marites o si Baby tapos wala akong maibigay. Hindi ko alam kung kakayanin ko yun. Hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Hindi ka nag-iisa, Cardo. May pamilya ka. May nanay kang laging nandito. At higit sa lahat, may Diyos na hindi natutulog. Pero Nay, shh! Tinapik ni Aling Loring ang kamay ng anak. Alam mo, noong buntis ako sa'yo,
Halos wala rin kami ng tatay mo. Tigatas wala kaming pabili pero anong ginawa namin? Araw-araw kaming nananalangin at ayan ka ngayon. Buhay, malusog, mabuting asawa. Napangiti si Cardo. Maswerte lang po siguro ako kay Marites. Hindi lang swerte yan. Pinagpala ka rin. Dahil hindi lahat ng lalaki kayang panindigan ng pamilya. Pero ikaw, kahit takot nandito. Umaasa. Lumalaban. Gagawin ko ang lahat, Nay. Ayoko silang mabigo. Ayoko maramdaman ni Marites na nagkamali siya sa akin. Nagkakamali ka, anak. Tumayo si Aling Loring at tumabi kay Cardo. Hindi mo lang sila hindi bibiguin. Pupunuin mo ng pagmamahal ang buhay nilang dalawa. At hindi mo kailangan maghintay na maging perpekto kasi minsan, ang pagmamahal lang, sapat na. Napatingala si Cardo sa langit. Madilim pero matahimik. Sana po, Nay. Sana hindi ako mapagod. Minsan kasi parang gusto ko nang sumuko. Lahat tayo napapagod, Cardo. Pero hindi ibig sabihin no natitigil na tayo. Kapag mahal mo ang pamilya mo kahit pagod, gagalaw ka pa rin. Kahit umiiyak ka, nalalaban ka pa rin. Paano niyo po nalaman lahat ng yan? Natutunan ko sa'yo. Oo, ikaw. Bata ka palang makulit ka na. Pero hindi mo ko iniwan kahit mahirap ang buhay natin. Kahit butas-butas na ang shirts mo, hindi ka nagreklamo. Ganun din ang gawin mo ngayon. Tanggapin mo ang hirap. Yakapin mo. Tahimik nang ngumiti si Cardo. Tila nabunutan ng tinik ang dibdib niya. Nay, oo. Pwede po ba dito muna kayo ng ilang araw? Para may kasama si Marites. Para may kasama rin ako. Akala ko ba hindi mo kayang tawagan ako? Biro ni Aling Loring, sabay pisil sa pisngi ni Cardo. Ngayon po, mas kailangan ko kayo. Lalo na't malapit na siyang manganak. Wala akong alam sa pag-aalaga sa buntis. Eh di matuto ka. Hindi ko rin naman alam dati. Pero natuto rin ako at ngayon, ituturo ko sa'yo. Lahat ng alam ko. Lalo na ang sekreto ng perfect na sabaw ng malunggay. Napatawa si Cardo. Ay, ayan po talaga ang sekreto sa healthy na baby. Natural, sabaw pa lang champion na. Tumahimik silang dalawa sandali. Tanging hangin lang ang naririnig sa paligid. Nay, salamat po talaga. Hindi ko man masabi palagi pero mahal na mahal ko kayo. Ngumiti si Aling Loring. Alam ko, anak. At mahal na mahal din kita. At si Marites at ang apo kong paparating. Sa loob ng bahay, bahagyang gumalaw si Marites sa kanyang pagkakahiga. Tila naramdaman ang pagmamahal sa labas ng bahay. Napangiti ito sa gitna ng kanyang pagkakatulog. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan at malabing na simoy ng hangin, muling nabuo ang tiwala sa sarili ni Cardo. Hindi siya perpekto. Hindi siya mayaman. Pero may isang inang nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng pamilya. At isang misis na araw-araw siyang pinipili. Maagang nagising si Marites kinabukasan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana. At ang mga ibon sa labas ay tila may sariling orkestra. Nasa silid ng kama si Cardo. Hinihimas ang tiyan niya habang mahimbing pa siya kanina. Ngayon, habang nasa kusina siya at nag-iinit ng tubig para sa gatas, naabutan niyang gising na rin si Aling Loring. Suot pa rin ang lumang duster pero abalang-abala sa pag-aayos ng mga lumang tela sa mesa. Good morning po, Nay. Bati ni Marites habang dahan-dahang naglalakad.
Good morning din, anak. Ay nako, wag ka nang tumayo. Akin na yan. Ako na ang bahala sa lahat. Naku, Nay, hindi po ako sanay na hindi gumagalaw. Baka kalawangin ako niyan. Biro niya. Tumawa si Aling Loring. Ewan ko sa'yo, pero ngayon iha, tayo magbabanding. May dala ko mga telang itinabi ko pa noon pa para sa magiging apo ko. Tulong-tulong tayo sa pagtatahi ng lampin. Napangiti si Marites. Nay, marunong po kayong magtahi. Nako iha, bata pa lang ako marunong na akong magganchilyo. Pagtahe, magdugtong-dugtong ng tela. Kailangan mo yan. Lalo na pagkipit kayo. Tipid-tipid din pag may time. Sa may sala, may maliit na makina ng pananahi sa lamesa. Doon, nakaupo si Aling Loring habang si Martes naman ay nagugupit ng telang pambalot. Tahimik noong una pero ramdam ang tensyon ni Marites. Parang ayaw niyang magkamali sa harap ng biyanan. Anak, sambit ni Aling Loring habang tinatahi ang gilid ng tela. Huwag kang kabahan sa akin. Hindi ako halimaw, no? Napatawa si Marites. Hindi po, Nay. Nahihiya lang po ako. Hindi ako marunong magtahi, pero business lang po kasi ang alam ko. E di turuan kita. Ako rin. Hindi marunong magnegosyo pero pinag-aralan ko rin. Magkaiba lang tayo ng mundo pero parehong mahalaga. Nagpatuloy sila. Unti-unti nakaramdam si Marites ng kinhawa. Hindi pala si Aling Loring ang tipikal na biyanan sa pelikula. Hindi siya pala insulto o mahilig magmataas. Kabaliktaran siya. Pala kaibigan, may kwento, at punong-puno ng payo. Alam mo anak, panimula ni Aling Loring habang nilalagyan ng garter ang gilid ng lampin. Noong ipinagbubuntis ko si Cardo, wala akong hiling kundi magkaroon siya ng matinong pamilya palang araw. Yung babaeng na pipili sa kanya, hindi lang dahil sa itsura o mayaman, kundi dahil sa puso. Tumigil si Marites sa paggugupit at tiningnan si Aling Loring. Nay, to be honest po, may mga araw na tinatanong ko sa sarili ko kung deserve pa ako ni Cardo. Napakunot ang noon ni Aling Loring. Bakit mo naman naisip yan? Kasi po, sa dinami-rami ng pwedeng mapangasawa niya, ako pa, mayabang, maarte, sanay sa luho, tapos siya, simple, tahimik, mapagkumbaba. Lumapit si Aling Loring at hinawakan ang kamay ni Marites. Anak, hindi basihan ang pagiging magka-level sa material na bagay. Ang mahalaga pareho kayong may respeto sa isa't isa. At higit sa lahat, pareho kayong nagmamahalan. Napaluha si Marites. Hindi niya alam kung dahil sa hormones o dahil sa kabutihan ng biyanan niya. Nay, salamat po ah. Sarap pala sa pakiramdam na may ganito akong ina sa asawa. Tuloy ang kwentuhan nila habang nagtatahi. Ano po bang kwento ni Carlo nung bata siya? Tanong ni Marites. Gustong mas makilala pa ang asawa. Ay nako iha, si Cardo nako po, ang batang yan mahiyain. Pero may paninindigan. Alam mo ba noong grade 4 yan, binuli siya kasi luma ang sapatos niya. Alam mo ang ginawa niya? Ano po? Sinapatos niya yung mga kahoy na tsinelas. Tapos nilagyan ng strap gamit ang lumang seatbelt. Abay, proud pa siyang pumasok. Parang walang mali. Tumawa si Marites. Hindi nga po. Totoo. Kaya ako sabi ko noon pa, ang batang to hindi kayang baliin ng kahirapan. Ay diskarte sa buhay. Ngumiti si Marites. Kaya pala, kahit hindi kami magarbo,
Hindi pinaparamdam ni Cardo na kulang kami. Tumango si Aling Loring. Kasi, anak, sa puso ni Cardo, sapat na ang mahal ka niya. Kaya mahalin mo rin siya ng buo. Kapag dumating ang araw na gumuho ang mundo, dapat kayo ang maghawakan. Ilang oras ang lumipas, natapos nila ang 5 lampin at 3 munting kumot. May ilang sablay si Marites sa tahi pero tuwang-tuwa siya. Hindi lang dahil natuto siya, kundi dahil nahanap niya ang koneksyon na hindi niya inakalang posible sa isang biyanan. Lumapit si Marites kay Aling Loring at niyakap ito. Nay, salamat. Hindi ko man po laging sinasabi pero pinipilit kong maging mabuting asawa kay Cardo. Sana po hindi kayo magsawang gabayan kami. Anak, hindi kita manugang. Anak na rin kita. Wala akong anak na babae pero sa'yo ko nakita ang tibay ng ina. Kinagabihan, nakahiga na si Marites at si Cardo. Tahimik si Cardo habang hinahaplos ang tiyan ni Marites. Mahal, bulong ni Marites. Alam mo, masaya ako na dumating si nanay mo. Talaga? Tanong ni Cardo. Nakangiti. Oo, ang bait niya tapos naramdaman ko parang nanay ko rin siya. Niyakap ni Cardo si Marites. Mahal, ikaw ang pinili ko at wala akong pinagsisisihan. Gumiti si Marites. Dahan-dahang pumikit habang nakayakap sa asawa. Sa dami ng kinatatakutan niya, panganak, bagong buhay, responsibilidad, ngayong gabi, tila nawala ang lahat dahil sa pamilya, dahil sa pagmamahal. Isang linggong lumipas, isang mainit na tanghali. Abala si Cardo sa pagdidilig ng kanyang mga alagaing gumamela at santan. Pawisan pero masaya. Kumakanta pa ito habang pinapaikot-ikot ang host. Aba, uhaw na naman kayo. Para kayo si Marites, palagi nauuhaw at nagagalit kapag hindi napapansin. Natatawang bulong niya sa mga halaman. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot ang noon niya nang makita ang pangalan sa screen, Nanay Loring. Hello po, Nay. Sagot niya agad. Cardo, manganganak na si Marites, nasa ospital na kami. Parang biglang lumabo ang paningin ni Cardo. Nabitawan niya ang hose, natamaan pa ang tsinelas ng kapitbahay na si Aling Bebang, na agad sumigaw mula sa kabilang bakod. Ay, Cardo! Pasampa ko anong... Aling Bebang, pasensya na po. Manganganak na si Marites. Sigaw ni Cardo habang kumakaripas papasok ng bahay. Anong? Aba, Diyos ko! Sigaw ni Aling Bebang habang dali-daling pumasok sa bahay nila para ipamalita sa anak niyang si Junjun. Mabilis nakarating si Cardo sa ospital, halo-halo ang emosyon na nararamdaman habang sumisigaw si Marites sa loob ng labor room. Todo dasal naman si Cardo sa hallway. Pawisan siya kahit aircon na. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang atensyon. Sa kaba, sa takot, o sa excitement. Nurse, kamusta na po misis ko? Ang tagal naman. Tanong niya. Sir, kakapasok lang po ng OB. Relax lang po kayo. Normal po ang proseso. Kasi po, ayoko po sana magpakadrama pero parang hindi ako makahinga. Tay, inom muna kayo ng tubig. Huwag po kayong hihimatayin, ha? Nang marinig ni Cardo ang unang iyak ng sanggol mula sa loob ng delivery room, bigla siyang napatayo. Ayun na! Anak ko yun! Halos mapasigaw siya. Congrats, Tay! Sabi ng nurse. Baby boy. Salamat po! Salamat po! Tuwang sabi ni Cardo. Hindi na siya pinapasok dahil nanganganak na nga si Marites.
Pero hindi pa siya nauupo nang sumunod ang pangalawang iyak. Ha? Ba't may isa pa? Tanong niya. Nangangatog. Lumabas ulit ang nurse. Congratulations ulit, Tay. Baby girl naman ngayon. Nanlaki ang mata ni Cardo. Dalawa? Di okay. Kambal pala. Ang bilis ah. Pero nang sumunod pa ang pangatlong iyak mula sa loob, hindi na kinaya ni Cardo. Ayan na to. Triplets? Hala, tatlo anak namin? At bago pa makalabas ang nurse ulit, biglang sumalampak si Cardo sa sahig. Tay! Tay, wag kang Nahimatay si Cardo. Habang nakakagulo sa loob, sa labas ng ospital ay abalari na ang buong barangay sa pag-aabang ng update. Ano raw balita? Tanong ni Mang Domeng habang nagkakape sa tapat ng sari-sari store. Aba, ayon kay Aling Bebang, 3 beses daw umiyak ang sanggol. Sagot ni Aling Shoni. 3? Ibig sabihin triplets? Baka naman nag-e-echo lang yung iyak. Hindi no? Hindi ako bingi. Singit ni Aling Bebang. 3 iyak yon. Iba-iba ang tono. May malakas, may matinis, may parang galit. Diyos ko, Maria Hatos eh. Sigaw ng isa pang kapitbahay. Ibig sabihin may triplets sila. At gaya ng inaasahan, sa isang barangay na mahilig sa chismis, hindi pa man tapos ang panganganak, nagsimula ng kaguluhan. Si Cardo, may triplets daw. Sigaw ng isang batang tumatakbo sa kalye. Pakiusap, baka kulang pa sa gatas. Sabi ng isa. Tara, sa ospital, tingnan natin si Cardo. Ilang minuto makalipas, nagising si Cardo na may malamig na towel sa noo at si Aling Loring na nakakunot ang noo sa gilid ng kama. Oh, ayan, nagising na rin ang ama ng taon. Sarkastikong bati ni Tita Shoni. Nanay, napabulong si Cardo. Asan si Marites? Eto, tulog pa. Pagod, syempre. 3 anak ang ipinanganak, hindi biro yun. 3 talaga, Nay? Hindi ako nananaginip. 3 sanggol. 1 lalaki, 2 babae. Kambal na babae. At ikaw, hinimatay. Aba yan, lakas ng loob mong buntisin si Marites pero mahina pala ang tuhod mo sa ospital. Napakamot si Cardo. Pasensya na po. Hindi ko lang talaga in-expect. Akala ko isa lang. Maximum na ang 2 pero 3? Hindi ka na pwedeng matakot ngayon, Cardo. Ama ka na ng 3. 3 bibig ang papakainin. 3 puwet ang lalagyan ng lampin. Biglang pumasok si Aling Bebang, Mang Domeng, at halos kalahating barangay. Cardo! Sigaw nila. Sabay-sabay. Kamusta ka na, iho? Tanong ni Aling Bebang habang may hawak na 2 supot ng pandesal at gatas. Triplets nga raw, edi wow. Dagdag ni Mang Domeng. May kasamang chismosa sa likod na naglilista kung sino raw ang kamukha ng mga bata. Yung isa, kamukha ni Cardo. Yung isa, parang si Marites, tapos yung isa, teka, parang kamukha ni Mayor. Hoy! Sigaw ni Aling Loring. Huwag tayo mag-imbento ng kwento rito. Sa hapon na iyon, nang makausap na ulit ni Cardo si Marites, tahimik muna siya. Titig na titig sa kanyang asawa habang hawak nito ang isa sa mga sanggol. Mahal, sorry kung hinimatay ako kanina. Napangiti si Marites kahit halatang pagod na pagod. Okay lang, hindi naman ako nagulat. Sabi ko na ikaw ang unang bibigay sa ating 2. Natatawa ng sagot. Ako nga pala dapat ang mag-aalaga sa'yo. Ikaw pa rin ang matapang. Tandaan mo, Cardo, hindi ko pinili ang pera. Pinili kita kasi alam kong kahit mahirap hindi mo kami pababayaan. Tumulong luha sa mata ni Cardo.
Nilapit niya ang mukha sa asawa at sa mga sanggol. Pangako, kahit 3 pa kayo, kahit 5 pa, gagawin ko ang lahat. Bahagi ng buhay ko na kayo. Kayong 4. Maya-maya, sumilip ang nurse sa pintuan. Sir, Ricardo, may mga bisita po kayo, mga taga-barangay. At paglingon niya, halos buong barangay na ang nasa hallway. May dalang balloons, cake, diaper, gatas at banderitas. May sumisigaw pa sa labas ng ospital. Long live Cardo at Marites. Mabuhay ang triplets ng San Rafael. Mainit ang salubong ng buong barangay kina Cardo at Marites nang makauwi sila galing ospital. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang bagong magulang ng triplets. Cardo, kaya ba ng katawan mo? Tanong ni Mang Doming habang buhat ni Cardo ang 2 baby carrier. Parang kaluluwa na lang ang gamit ko. Hindi na katawan. Hingal ni Cardo. Sa tawa at iyawa ng mga kapitbahay, nagsimula ang bagong yugto ng buhay nila. Yung may lampin sa sopa at gatas sa tabi ng rice cooker. Kanino tong bote na to? Kay Baby A ba? B o C? Tanong ni Aling Bebang. Basta may laman, ipainom na lang. Sigaw ni Cardo. Oy, gatas na baka yan, hindi formula. Singit ni Mang Doming. Mang Doming, baka magmu yung anak ko. Halakhakan ulit. Pero sa gitna ng kaguluhan, ramdam din ang pagod. Mahal, pahinga lang ako. Naduduling na ako sa puyat. 6 Marites. Teka lang, 3 sila, 1 lang ako. Sigaw ni Cardo habang may lampin sa ulo at bote sa bulsa. Kinagabihan, nakatulog si Cardo sa banig. May bote ng gatas sa isang kamay, lampin sa isa, at 3 sanggol na nakasiksik sa kanya. Ayan ka na, Cardo. Tawa ni Marites, hawak ang cellphone. Noon, tanong ka ng tanong kung kaya natin isa. 3 binigay. Pwede bang repondang isa? Biro ni Cardo. Walang atrasan. Tingnan mo, parang saging ka. Napalibutan ka. Napangiti si Cardo kahit puyat, pero sa puso niya may takot. Baka hindi niya kayanin. Regret na ba, mahal? Tanong ni Marites. Hindi. Sagot ni Cardo. Takot lang na baka hindi ko mabigay lahat. Hinawakan ni Marites ang mukha niya. Hindi nila kailangan ng milyon. Kailangan lang nila ng tatay na hindi sumusuko. Kahit may puwing? Oo, at may muta ka na. Tawanan silang dalawa. Kahit puyat, kahit may muta. Sapat ang tawanan para maibsan ang bigat. Maagang umaga, biglang may ingay sa labas. Oy! Huwag kang tutunog dyan! Natutulog ang triplets! Sigaw ng kapitbahay. Bawat saglit, may umiiyak. Sigaw ni Cardo kay Totoy. Mahal, baka ikaw magising sa sigaw mo. Tawa ni Marites mula sa bintana. Tila ba ang bahay nila'y naging barangay operation center para sa triplets. Pero kahit nakakapagod, masaya pa rin. Pero isang araw, may kumatok. Pagbukas ni Cardo ng gate, nagulat siya sa bumungad. 2 elegante at mayayamang matanda. Ang magulang ni Marites, sina Don Federico at Doña Salvacion. Si Don Federico at Doña Salvacion, sila ang magulang ko. Bulong ni Marites. Nagulat si Cardo. Parang gusto niyang magmano at magtago na lamang sa ilalim ng stroller ng kanilang triplets. Sa harap ng basong malamig na tubig, ibinunyag ng Don at Donya
ang pamana ni Marites, isang lupa't villa sa Tagaytay. Gusto naming ikaw ang mamahala, Cardo. Sabi ni Don. Ako po. Halos mangiyak-ngiyak si Cardo. May tiwala kami sa'yo. Dagdag ni Doña Salvacion. Sa beranda ng gabi, hawak ni Marites ang kamay ni Cardo. Naalala mo nung hati tayo sa isang itlog? Ngayon, may bilya ka na. May lupa at triple pa ang anak. Tumawa si Marites. Triple ang gulo. Pero, triple rin ang pagmamahal ko sa'yo. Sagot ni Cardo. Ilang linggo matapos ang pagkapanganak, isang salo-salo ang inihanda sa Tagaytay. Proud na ipinakilala ni Doña Salvacion si Cardo bilang bagong tagapamahala ng Hacienda Fausto. Kinakabahan man, tumayo si Cardo sa harap ng mga bisita. Ako po si Cardo. Dating hardinero, ngayon ay tatay ng triplets at tagapagmahala ng lupain. Aniya, palakpakan. Tumingin siya kay Marites. At dahil sa kanya, naging mayaman ako sa pagmamahal. Lumapit si Marites. Hinalikan siya, nagpalakpakan lalo ang lahat. Sa hapunan habang masaya nagkukwentuhan, biglang nagsalita si Don Federico. Cardo, pasensya na kung dati naging sarado ang isip ko. Pero ngayon, kung may lalaking gusto kong maging ama ng mga apo ko, ikaw yon, iho. Napayakap si Doña Salvacion kay Cardo. Sabay sabing, salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Patawad din sa mga nasabi at tinato ko sa iyo noong mga panahong nagsisimula pa lang kayo ni Marites. Masyado ko kayong pinangunahan. Hindi nakaimik si Cardo. Napaluhan na lamang. Tanggap na siya. Sa likod ng bilya, habang malamig ang hangin, umupo si Cardo sa duyan. Lumapit si Marites dala ang kumot. Mahal, umiiyak ka? Tanong niya. Tinanggap na nila ako, Marites. Sabi ni Cardo, nanginginig ang boses. Yung iho, yung yakap. Napaluha si Marites. Hindi mo kailangan patunayan pa. Pero pinatunayan mo pa rin. Sagot niya. Niyakap nila ang isa't isa. Ng buong puso. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ang triplets. Sabay-sabay. Cardo! Gising na ang lahat! Reklamo ni Marites, mukhang zombie sa antok. Bakit parang may alarm system sila? Ungol ni Cardo, habang pinapalitan ng lampin si Jella. Mas madali pa yata ang pagtatanim ng talong kaysa rito. Biro ni Cardo. Pero cute sila, ani Marites. Kahit pagod na pagod. Cute pero parang 3 mini general. Dagdag ni Cardo. Kinabukasan habang parehong tulog sa sahiga mag-asawa, pumasok si Aling Baby. Para silang binagyo. Bulong nito sa tulong ng bagong yaya, si Aling Minda. Unti-unting naging maayos ang takbo ng araw nila. Nakaidlip na si Marites, si Cardo nakakatulog ng 5 oras. Pero kahit maihirap, mas pinipili nilang tumawa, magmahal at magpatuloy. Isang araw habang tahimik si Cardo sa balkonahe, binalikan niya ang kahon ng alkansya. 3 taon ng pag-iipon, kasal ang pinapangarap niya para kay Marites. Hindi basta kasal, kundi karapat-dapat. Tinawag niya sina Don at Donya. Gusto ko pong hingin ng kamay ng anak niyo. Sa isang kasal na pinaghirapan ko para sa babaeng nagbago ng buhay ko. Tahimik ang lahat, tumingin ang mag-asawa sa isa't isa. May luha sa mata ni Doña Salvacion.
Tumango si Don Federico. Tanggap ka na, Cardo. At ngayon, hiningi mo pa. Lalo kang naging anak sa amin. Kinagabihan sa bakuran nila. Tahimik na si Cardo at Marites. Hawak-hawak ang tasa ng kape habang tulog na ang triplet sa loob ng bahay. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganito. Bulong ni Marites habang nakahilig sa balikat ni Cardo. Tayo lang kasi yung hindi bumitaw, mahal. Kahit anong hirap, kapit lang. Tumingala si Marites sa kanya. Salamat, Cardo. Kung pwede lang araw-araw kitang pakasalan ulit. Ngumiti si Cardo sabay yakap sa asawa. Pwede pa naman. Pero maghintay tayong lumaki-laki tong tatlo. Baka sa susunod sila na ang flower girl at ring bearer. Ilang taon pa ang lumipas, ang triplets, tatlong batang kulit na nag-aaral na sa elementarya. Si Cardo, naging tagapamahala ng munting nursery business sa barangay. Si Marites naman, nagtuturo ng parenting classes sa health center. Sa ilalim ng punong mangga sa bakuran, nakaupo ang pamilya. Picnic, may inihaw na tilapia at kamatis. Tawanan, kulitan. Pa! Sigaw ni Ira. Pwede ba mag-camping tayo sa loob ng bahay? Pwede, pero ako ang taga-kain ng marshmallow. Tawa ni Cardo. Mama, pwede po ba magka-baby ulit? Tanong ni Lucio. Nagkatinginan si Cardo at Marites, sabay nagtawanan. Wag muna, isa pa lang ang bakanting kama. Biro ni Marites. Pero sa loob-loob nila, puno na ang puso nila. Hindi sa karangyaan, kundi sa pagmamahal na tumibay sa bawat iyak ng sagol, sa bawat pagsubok ng buhay, at sa bawat oo na paulit-ulit nilang binibitawan para sa isa't isa. Ang pagmamahalan ni Cardo at Marites ay patuloy sa bawat araw ng kanilang pamilya. Isang paalala na kahit sa gitna ng kahirapan, ang tunay na yaman ay ang pusong handang magsakripisyo, magmahal at magpatuloy. Wakas!